Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Kailan nga ba talaga dapat mag-text sa ex mo, di ba? So, i-expose natin siya for the later ng video. But it is really, really helpful to understand na may mga situations talaga na ito yung pinaka-crucial part. That is why I advise the one-on-one coaching kasi ito yung mas better na approach. Pero kung medyo walang ngayon, edi try na lang natin i-cover yung strategy dito. Okay, just to simplify it, kapag naka-no contact rule ka, napaka-critical ng position mo. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-text ng basta-basta, bara-bara. Pero may mga times na pwede, pero may mga times na hindi. First of all, kapag nasa no contact rule ka, ang first rule ng no contact rule is never reach your ex out. No matter what. Kahit gaano pa yan ka-importante. Ngayon, paano kung sobrang importante? Manghingi ka ng tulong sa mga friends mo, sa pinsan, sa kapatid, sa kaibigan, sa malalapit sa'yo, na malalapit din sa kanya, sa mga kakilala mo na kakilala niya. Doon mo na lang siya ipatext kung sakaling emergency, like for example, utang, or pambili ng ganito, pambili ng ganyan, pambili ng ganon, ipadaan mo na lang sa ibang tao. Mas better yon para at least nasa safe place ka pa rin during the no contact rule. Pero ang tanong, kailan ka ba magte-text, magche-chat, or magme-message sa ex mo? And that's definitely really, really crucial to do. Dahil may mga times na testing the waters lang yon. Dahil kapag sinabi nating testing the waters, ito yung point na nag-chat siya sa'yo at wala siyang intensyon na i-chat ka regarding dun sa laman ng message niya. Like for example, nag-a-ask siya sa'yo kung magkaano ang presyo ng gitara. Kunyari lang naman, wala akong ibang mabigay na sample, liban dyan eh. Nangyari kasi sa client ko yan eh. Ang tanong niya is magkano ba ang presyo ng gitara? Pero hindi talaga yon yung laman ng tanong niya. Hindi talaga yon yung intention niya or yung intent of reason kung bakit siya nag-chat sa'yo or nag-text sa'yo. Kasi yung presyo ng gitara, pwede naman niyang malaman yan sa Google, sa Lazada, sa tropa, sa kaibigan, mangambas. Ba't pa siya magte-text sa'yo ng ganun, di ba? So, once na merong text na alam mong pwede naman niyang itanong, malaman sa iba, at pwede naman niyang i-Google or pwede namang, alam mo yun, parang andaming way para malaman niya yan sa iba. Pero bakit sa iyo pa niya yan tinatanong? Merong laman yan. Ang laman niyan ay tinatawag nating testing the water. So kapag testing the water, tinitignan niya kung malamig or mainit. Parang ginagamitan niya ng isang daliri lang. Pero yung isang daliri na yon, wala siyang planong ilublob ang buong katawan niya doon. Ibig sabihin, binibigyan ka niya ng isang specific task or isang specific question para matest niya kung ano ang magiging reaction mo. Nagigets ba? Tama? Gusto mong itest ang isang tubig kung malamig, maligamgam, mainit. Sausaw mo yung daliri mo at kapag nalaman mo kung mainit o malamig, malalaman mo yung susunod mong gagawin. So kapag na-discover niya kung ano ang iniisip mo, and then, yun yung magiging problem kasi malalaman niya kung paano siya mag-react. So once na nag-text siya sa'yo or once na nag-chat siya sa'yo ng walang laman, na ganun lang, may mga times na pwede kang mag-reply, may mga times na hindi. Kapag alam mong walang kakwenta-kwenta ang chat at walang kalaman-laman, as I said, it's better to ignore. I know how important your ex in your life. Pero kapag matik na yan, kapag alam mong tinetest lang niya yung tubig, nag-chat siya ng parang wala mang kakwenta-kwenta, kung alam mong tinetest ka lang niya, ay nako, hayaan mo na. Pabayaan mo na lang. Or, meron pang isang strategy kung magaling ka. Kung hindi ka ganun kagaling magmanipula ng sitwasyon, play safe. Huwag ka na lang mag-reply. Ignore mo na lang. Hindi ka naman magaling eh. Pero kung alam mo sa sarili mong marunong ka maglaro, then you can play the game. Dito na papasok yung diskarte. Di ba? Makipaglaro ka sa kanya. Once na nag-chat na siya sa'yo or nag-reach out na siya during no contact rule period of time to nag-chat siya sa'yo, nagtanong siya ng
Wala lang, like, palitan natin yung guitar. Kailangan damay yung mga ano eh. Halimbawa, utang ng tita niya. Like for example, bigla siya nagtanong sa utang ng tita niya. Yun lang naman yung point niya, di ba? Kung magaling kang dumiskarte, pwede kang magmaang-maangan. Pwede kang mag-reply, sige. Reach out naman eh. Nga lang, ang ire-reply mo, kung halimbawa, utang ng tita niya yung topic. Nagtatanong siya regarding sa utang ng tita niya. Magkano pa kasi utang ng tita ko? Pwede naman niyang itanong yan sa mga pinagkakautangan niya talaga. Bakit sa'yo pa ipapadaan? Kunyari, ganun yung sitwasyon. May utang siya sa kaibigan mo. Kunyari, yung tita niya may utang sa kaibigan mo, na imbis na magtanong siya sa mismong kaibigan mo, sa'yo siya nagtanong. Iba-iba kasi yung format ng testing the waters eh. Depende sa scenario kung ano yung gagamitin nilang tools para magtanong sa'yo. Pero let us say for example, ganun lang. Masyadong broad, malawak to ha. Hindi ko nilalagay sa tanong lang. May mga times na iba-iba yung way nila. Pwede mo siyang sakyan or pwede mo siyang replyan ng regarding dun sa utang niya sa tita niya. Pero kapag nag-reply ka ng ganun, matatanggalan ng thrill or matatanggalan ng modus yung ex mo. Kasi nakuha na niya yung sagot niya, so hindi na siya makakapaglaro. Parang napaka-illogical pa kung, halimbawa, 5,000 ang utang, o sasabihin mo 5,500. Tapos na ang conversation nun, alam na niya. So, natest na niya yung tubig, hindi man niya nakuha yung sagot, pero natanggal na yung thrill. So, ang pinakamagandang gawin mo kapag ganun is magkaroon ka ng additional. Like for example, 5,500, ano ba ang sabi ng tita mo? Yung mga ganun ba? You should create a conversation during that time and then you should play the game. Isa tong malawakang understanding of the chat game. But my simple point is you can answer the question, but you should add another question na kailangan i-follow up niya. And then the game will start. Diskarte, hanggang mag-isa ang ex mo sa sarili niyang mantika. Siya yung nagtetest ng water, pero bandang huli, siya na pala yung itetest na water. Akala niya pumunta siya sa'yo para ilagay ka niya sa trap, para malaman niya kung paano siya magre-react. Bandang huli, dahil nakipaglaro ka, ngayon malalaman mo kung paano yun mag-react. For further details, I think one-on-one coaching is the best. Mahirap talaga itong i-explain, pero kung naiintindihan mo, that's how you play the game. Anyways, thanks for watching.